Hello po mga kababayan. Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-usapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni ang kanyang username po ay si Renot.Ginandalpat. Yung po ang kanyang username. Okay? So, simple lang po ang kanyang tanong and let me read to you yung kanyang sulat po sa atin. Hello po, attorney. Baka matulungan mo kami masagot. Bumili po kami ng lupa na naka-tax declaration lang. Nagbayaran po kami sa bahay namin at gumawa kami ng kasunduan at nagpirmahan kaming apat, yung bumili at ang nagbenta. Walang perma ang nailagay namin sa saksi. Dumating ang araw na babawiin sa amin ang lupang binili namin sa kanila. Wala kaming legal na papel na pinagawa sa barangay noong nabili namin. Makakuha po ba sila ng lupa na binili namin? So, ibig sabihin na makuha nila. Sa madaling salita po, wala kaming legal na papel na hawak dumaan sa barangay. Salamat po sa inyong sagot. Well, una, hindi ibig sabihin na dahil wala kayong kasulatan doon sa barangay or sasabihin natin wala kayong notarized na deed of sale. Hindi naman ibig sabihin na wala na kayong kasulatan. In fact, sa sulat po ninyo, kayo mismo ang nagsasabi na nagkaroon kayo ng kasunduan. So pag sinabing kasunduan po, no, doon sa bilihan, nagbayaran kayo, that is already a perfected contract of sale. Kasi ano ba yung merong elemento po doon, merong seller, may buyer, nagpirmahan, nagbayaran. Okay? So, valid na po yun. There's already a contract of sale. Hindi naman po ibig sabihin na porque wala po kayong testigo, ay hindi na po valid ang inyong agreement. Okay? Wala naman pong sinasabi ng batas na ganon. Now, hindi naman yung ibig sabihin na dahil hindi kayo nag-transaction no, sa harapan ng inyong barangay, ay di dumaan sa inyong barangay, ay hindi na rin ito maituturing ang inyong kasunduan na hindi legal na dokumento. May legal na papel po yan. Ang pagkakaiba lang ay ganito. Dahil ito ay pirma ninyo, okay? At hindi naman ito notarized. Okay? Ang papel na ito ay may tuturing lamang, itong kasunduan nito ay maituturing lamang na isang private instrument. So, ibig sabihin, hindi ito maring iparehistro dahil hindi ito naka-notarize. So, sa ilalim po ng batas natin, upang pagdating na po sa bilihan ng lupa, no, sa enforcement of real rights pagdating po sa lupa, kailangan po ang dokumento po natin may tuturing na isang public instrument. Ang public instrument po, halimbawa po nito, ay yung tinatawag nating notarized na deed of sale. So in your case, ang medyo concern lang kayo dahil ang inyong kasunduan ay walang permanency witness. So at sabi niyo wala kayong legal na papel. Meron po kayong legal na papel. Yun po inyong kasunduan, that is a legal na papel itself. Hindi nga lang may tuturing na public instrument. Walang testigo. Hindi na po ibig sabihin na porque walang testigo, hindi na rin po valid ang inyong contract to sell. Bakit? Nagkaroon na po kayo ng pirmahan. Buyer and seller. Nagkaroon ng bayaran. So, perfected na po ang inyong contract. Although, tulad na sabi ko kanina, hindi ito may tuturing na public instrument at hindi po ito maaaring iparehistro sa register of deeds ang inyong bilihan. So, ano ba ang inyong maaaring gawin? Bago natin sagutin yan, ang tanong dito, ay pwede ba nilang bawiin pagdating ng araw ang inyong bilihan? Ay hindi po. Bakit? Ito po perfected na po ang inyong sale. So, wala po kayong dapat pangamban, lalo na kung ang inyong namang bilihan ay above board, no? Walang kalokohan, walang deceit, walang fraud. Nagkaroon na talaga ng bilihan. It so just happen na instead na ipanotaryo ninyo itong kasunduan ninyo or naisagawa ninyo sa barangay, in fact, kahit na naisagawa ninyo sa barangay yung kasunduan, kung hindi naman po ito notarized,
manatili pong isang private document ang inyong kasunduan. So, ang inyo pong remedy dito is, meron po kayong remedy, no? Huwag po kayong mag-alala, the fact na may hawak kayong kasunduan, that will stand in court kung sakali mga ito ay darating sa ganung punto. So, upang ano bang magawa ninyo, okay? Ganito yon, kung buhay pa yung mga seller, okay, nandyan pa, isang option ninyo, ipuntahan po ninyo sila. At pumunta kayo sa notary public at kayo ay magsama doon at kasama ang iyong testigo at doon sa harapan po ng notary public ay manilong pa po kayo ron na nagkaroon ng bilihan. So, that's the solve ng problema ninyo. Now, assuming na sa isang parte naman ay hindi naman available yung si sellers o wala na sila, umalis na or namayapa na or ayaw mag-cooperate ang seller. So, hindi ibig sabihin tapos na po, wala na po kayong pag-asa dyan sa inyong transaction, sa inyong kasulatan, sa inyong kasunduan. That could still be enforced, no? Because there was already payment. Nagkaroon na po ng partial performance, so that means there was already meetings of the minds, nagkaroon na po ng perfection of the contract. So, ang gagawin po ninyo, para po maituturing, magiging ma-convert po yan, no? Yung inyong hindi notarized na kasunduan, para ma-convert po yan into a public instrument, ay makipag-ugnayan po kayo sa inyong lawyer at mag-file po kayo ng petition sa korte to prove due execution of your kasunduan. So, pag nag-file po kayo ng petition sa korte to prove due execution, ay dito po magkakaroon po ng pagdinig. At kung makumbinsin niyo ang inyong korte at meron kayo may presentang ebidensya katulad ng inyong kasunduan at kasulad ng inyong naibayan na may prueba kayo, nagkaroon ng bayaran, tinanggap nila ayon sa inyong kasunduan, then ay bibigyan po ito ng importansya ng korte or i-recognize po ito at mismo ang korte na mismo ang mag-declare na nagkaroon talaga ng due execution between the parties, the seller and the buyers. So in this case, the court na will declare na yung dokumentong iyan has been proven to be nagkaroon ng due execution. Pag sa ganyan na, magiging public instrument po yan. Because ano bang ibig sabihin ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po yun ay may prove lamang na nagkaroon talaga ng due execution. Tingnan po ninyo yung acknowledgement, no, ng abogado, ng notary public, nakalagay doon, personally appeared yung parties, no? And they acknowledge to me, okay, na sila yung buyer, sila din yung seller, at voluntary nila itong ginawa, okay? At kaharap nila yung kanyang testigo. So in short, kaya pag mag-public instrument po, no, nakanotaryo po yan, hindi na po kailangan pang ipresenta po, no, kung may kaso, hindi na po kailangan ipresenta pa si notary public doon sa korte para patunayan na siya ay nagkaroon ng due execution at ito ay naging public instrument. Sapat na po ang certification ng notary public na nagkaroon talaga ng due execution between the parties, no? At kaya ito ay matuturing na isang public instrument. Yun din po ang purpose na pag-file ng petition sa korte to prove due execution. So pag na-prove niyo sa korte that there was due execution, ang korte po ay mag-issue po ng order na kinikilala po ito bilang public instrument at ito po ay kikilalanin ng Register of Deeds, ng Assessor's Office at sa BIR, no, na isang public instrument. At ito po ay valid na gamitin na makipag-transact ng business, no, doon sa mga nasabing ahensya hanggang sa pagpatitulo po ninyo o pagparehistro po ninyo ng inyong nakasunduan. At upang maging basehan din po ito na magkaroon po kayo ng panibagong tax declaration certificate, ma-cancel po yung inyong lumang tax certificate na nakapangalan pa sa dating may-ari. So I hope nasagot po natin, no, ang katanungan sa atin ng ating taga-subaybay na sa episode nito. Bago po tayo magtapos, no,
kung kayo po ay kapapasok pa lamang at kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe at kayo po ay o hindi pa nakapag-follow. At if you find our videos interesting and informative, I think it would not be too much kung ako po ay hihirit po sa inyo ng isang subscribe, share, and like po, no? And follow po sa ating mga videos so that you can help, no? Itong inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya at upang manotice din po tayo, mahuli po tayo ng algorithm ng ating platform na at marami pong kababayan tayo na we'll have the opportunity na ma-view po itong mga videos po natin. At maaari lang pong mangyari po yan kung i-click po niyo yung share and like po. No? Kung kayo pa hindi pa nakapag-subscribe, i-click din po yung subscribe, no? Share and like po. So that mahuli po tayo ng algorithm ng YouTube at marami pa po tayong mararating na mga kababayan po natin. No? They could be your friends, your neighbors, your relatives, acquaintances, kaibigan po ninyo, or mga OFWs po natin na sa abroad, no? Upang sila din ay may mapupulot sa ating mga pinag-usapan. Lalo na kung ito ay may kinalaman naman po sa legal na impormasyon o kaalaman. Sa mga batas po natin na may kinalaman po, no? Sa samot-saring mga issues po ng buhay po natin bilang mamamayan dito sa Pilipinas, no? At kahit na nasa abroad po kayo, ay natin may tanggi na may mga roots po din kayo rito, mag-anak, kaibigan, o mga properties po o mga issues na mana or ibang legal na issues to na may kinalaman sa inyong pagkatao. So hanggang dito lang muna tayo and I hope to see you again in the next video po natin. Bye for now and God bless.